Magandang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng mga tagapakinig ng programang ito. Ako po si Renato, taga Dumaguete. Pero ang kwentong ito ay nangyari noong taong 1982 nang kami ay bumisita sa Siquijor. Ang pulo ng mga engkanto at mahiwagang nilalang. Ang karanasang ito ay nananatili sa aking alaala hanggang sa kasalukuyan. At nais kong ibahagi sa inyo ang mga pangyayaring hindi ko kailanman makakalimutan. Noong taong 1982, nakatanggap ang aking ina ng liham mula sa kanyang pinsan na naninirahan sa gitna ng Siquijor. Ang sulat ay nag-anyaya sa amin na dumalo sa kanilang piyesta ng barangay. Isang taunang pagdiriwang na sinasabing pinakamalaking okasyon sa buong isla. Sa simula, nag-atubili ang aking mga magulang na tanggapin ang imbitasyon dahil sa mga kwentong narinig nila tungkol sa Siquijor. Subalit dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng kanilang kamag-anak at sa katotohanan na matagal na silang hindi nagkikita, napagpasyahan nilang pumayag. Ako noon ay 23 taong gulang. Bagong graduate sa kolehiyo, ngunit wala pang trabaho. Kaya naman sumama ako sa kanila kasama ang aking nakatatandang kapatid na babae na si Ate Elena. Ang aking bunso naman na kapatid na si Mario ay hindi sumama dahil may sakit siya noon. Maaga kaming umalis ng Dumaguete gamit ang barkong pampasahero patungong Siquijor. Ang 2 oras na biyahe sa dagat ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Napansin ko ang seryosong mukha ng aking ama habang nakatingin sa malayo. Tila ba may mabigat na problema na hindi niya maibahagi. Sinubukan kong kausapin siya, ngunit tanging ngiti lang ang isinagot niya sa akin. Ang aking ina naman ay abala sa pag-aayos ng mga dalang pasalubong, mga prutas at kakanin na galing sa aming lungsod. Nang makita ko ang unang sikat ng Siquijor sa kalayuan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa aking dibdib. Parang may kung anong nagsasabi sa akin na ang pagbisitang ito ay hindi magiging ordinaryo. Pagdating namin sa pantalan ng Siquijor, sinalubong kami ng pinsan ng aking ina na si Tio Teodoro. Isang matangkad na lalaki na may maputing balbas at malalim na mga mata. Kasama niya noon ang kanyang asawa na si Tia Remedios at ang kanilang 3 anak. Masayang-masaya ang kanilang pagbati sa amin. Ngunit may kakaiba sa kanilang mga ngiti na hindi ko mawari. Sakay kami ng isang lumang jeep na puno ng kalawang. Nagsimula ang aming paglalakbay patungo sa kanilang barangay na matatagpuan sa pinakaliblib ng isla. Ang daan ay puno ng lubak at paikot-ikot. Napapaligiran ng makapal na kagubatan na tila walang katapusan. Ilang beses kong napansin na tumigil si Tio Teodoro sa tabi ng daan upang maglagay ng mga dahon at bulaklak sa ilang puno. Isang ritual na sinabi niyang para sa proteksyon ng mga biyahero. Makalipas ang halos 1 oras ng mabagal na pagmamaneho, nakarating kami sa kanilang barangay na tinatawag na Sitio Kalinawan. Ang lugar ay napapaligiran ng mataas na puno at malalaking bato. At sa gitna nito ay nakatayo ang isang malaking bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang bahay ay may 2 palapag at may malawak na balkonahe sa itaas. Pagbaba namin sa sasakyan, agad kong napansin ang katahimikan ng lugar. Walang ingay ng mga ibon, walang tumatahol na aso. Tanging ang hangin lang ang maririnig
na humahagibis sa mga dahon. Pumasok kami sa loob ng bahay at doon ko nakilala ang iba pang mga kamag-anak ng aking ina na nakatira sa paligid. Halos lahat sila ay may parehong itsura. Mapuputing balat, malalim ang mga mata at may kakaibang ngiti na para bang may tinatagong lihim. Habang ipinapasok namin ang aming mga gamit sa kwartong itinalaga sa amin, lumapit sa akin ang aking ama at ibinulong sa akin na mag-ingat ako sa lahat ng aking gagawin. Sinabi niya na ang mga kamag-anak ng aking ina sa panig ng kanyang lola ay may kakaibang kasaysayan na hindi niya maaaring sabihin sa akin ng detalyado. Ang tanging payo niya lang ay huwag akong kakain ng kahit anong pagkain maliban sa mga prutas at kanin. At huwag din daw akong maglalakad mag-isa, lalo na sa gabi. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang mga bilin ni tatay sa akin. Pero sa tono ng kanyang boses, alam kong seryoso siya. Tinanong ko siya kung ano ang dahilan ng mga babala na ito. Pero umiling lang siya at sinabi na malalaman ko rin sa tamang panahon. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaba sa aking dibdib, pero pinili kong magtiwala sa kanya at sundin ang lahat ng kanyang sinabi. Nang gabing iyon, nagsimula ang pagtitipon ng mga kamag-anak. Dumating ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Siquijor. Lahat ay may dalang pagkain at inumin. Ang bahay ay napuno ng tao. Halos hindi na makalakad sa dami ng bisita. Napansin ko na ang karamihan sa kanila ay walang dalang bagahe o gamit. Tanging ang mga suot lang nila ang meron. Ito ay kakaiba dahil ang ilan sa kanila ay nanggaling pa sa malayong lugar base sa kanilang kwento. Paano sila makakauwi kung wala silang pera o gamit? Ang tanong na ito ay nanatili sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang mga taong nagsisidatingan. May mga batang tumatakbo sa paligid, may mga matatanda na nag-uusap sa sulok, at may mga kabataang tulad ko na tahimik lang na nakaupo. Lahat ay parang masaya, pero may kakaibang atmosfera na bumalot sa buong lugar. Parang may nakatagong tensyon na hindi ko mapaliwanag. Nang lumaon ang gabi, nagsimula ang paghahanda para sa malaking hapunan. Ang mga lalaki ay abala sa pagluluto sa labas ng bahay gamit ang malalaking kawa at pugon na gawa sa bato. Ang mga babae naman ay nag-aayos ng mga pinggan at kubyertos sa mahabang mesa na inilabas sa bakuran. Ang amoy ng niluluto ay napakabango. Halos hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi lumunok ng laway. Kitang-kita ko ang malalaking karneng inihahanda. May baboy, baka, manok at iba pang hayop na hindi ko makilala. Ang bawat putahe ay mukhang napakasarap at ang kulay at presentasyon nito ay perpekto. Ngunit naalala ko ang bilin ng aking ama, kaya nagpigil ako kahit na ang aking tiyan ay kumukulo na sa gutom. Lumapit muli sa akin ang aking ama, kasama ang aking kapatid na si Elena. Binulong niya sa amin na kapag nagsimula na ang kainan, prutas lang ang kukunin namin at wala ng iba. Sinabi niya na kahit gaano kasarap ang amoy ng mga pagkain, huwag kaming titingin o magpapakita ng interes. Ang seryosidad ng kanyang muka ay nagpaalala sa akin na ito ay hindi simpleng payo, kundi isang utos na dapat naming sundin. Si Ate Elena ay nagtanong kung bakit, pero ang aming ama ay umiling lang at sinabi
na magtiwala lang kami sa kanya. Napansin ko na ang aking ina ay tahimik lang din. Tila alam niya ang dahilan ng mga bilin ng aking ama pero ayaw niyang magsalita. Ang kanilang mga kilos ay nagdulot ng mas malalim na takot sa akin. Ngunit wala akong magawa kundi ang sumunod. Nang tumunog ang kampana bilang senyas na magsisimula na ang hapunan, nagkagulo ang mga tao sa pagpila para kumuha ng pagkain. Ang mga lalaki ay unang kumuha, sunod ang mga babae, at nahuli ang mga bata. Napansin ko na ang aming pamilya ay hindi sumali sa pila, kundi nanatili lang sa isang sulok. At nang dumating ang mga prutas, agad na kumuha ang aking ama at naglagay sa aming mga plato. Meron ditong saging, mangga, pakwan at iba pang prutas ang aming kinain habang ang iba ay busog na busog sa mga karne at iba pang putahe. May lumapit sa amin na matandang babae, kamag-anak din ng aking ina, at tinanong kung bakit kami ay hindi kumakain ng mga pagkain ng doon, kundi mga prutas lang ang aming kinakain. Sinagot ng aking ama na mayroon kaming espesyal na dieta dahil sa kalusugan. Pero halata sa mukha ng matanda na hindi siya naniniwala. Ngumiti lang ito ng kakaiba at umalis. Habang kumakain, napansin kong may ilang tao na nakatingin sa amin ng masama. Ang kanilang mga mata ay parang nag-iinit. At may kakaibang ningning na lumalabas mula sa kanilang mga titig. Siniko ko ang aking ama at itinuro ang mga taong yon. Ngunit sinabi niya sa akin na huwag kong pansinin at ipagpatuloy lang ang pagkain. Ang tensyon ay tumataas sa bawat minutong lumilipas. Maya-maya pa, may isang lalaking lumapit sa aming mesa. Matangkad at may maitim na balat, at nagsimulang magsalita sa wikang hindi ko maintindihan. Ang tono ng kanyang boses ay parang nang aasar, at ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng pagkadismaya. Tumayo ang aking ama at hinarap ang lalaki. Hindi ko marinig ang kanilang pag-uusap dahil sa ingay ng mga tao. Pero nakita kong ang mukha ng aking ama ay namumulas sa galit, habang ang lalaki naman ay tumatawa ng malakas. Makalipas ang ilang minuto, umalik ang aking ama sa aming mesa at sinabi sa amin na tapusin na namin ang pagkain at bumalik na sa aming kwarto. Sumunod kami agad dahil sa takot na nararamdaman namin. Habang naglalakad kami pabalik sa loob ng bahay, narinig ko ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi dahil gumagamit sila ng wikang puro Bisaya na may halong ibang salita na hindi pamilyar sa akin. Ang kanilang mga tingin sa amin ay puno ng galit at paghamak. Para bang kami ay mga taong hindi dapat nandoon. Pagpasok namin sa kwarto, ikinandado agad ng aking ama ang pinto at sinabi sa amin na huwag kaming lalabas kahit ano pang mangyari. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinasabi niya to. At doon ko napagtanto na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa aking iniisip. Mula sa aming kwarto, maririnig namin ang patuloy na pagdiriwang sa labas. Ang musika, tawanan at mga sigaw ay umaabot hanggang sa aming mga tenga. Ngunit sa halip na tunog ng kasiyahan, para itong tunog ng kababalaghan na nagdudulot ng takot.
Hindi ako makatulog dahil sa kaba, kaya lumapit ako sa bintana at tiningnan ang nangyayari sa labas. Ang nakita ko ay lampas sa aking inaasahan. Ang mga taong kanina ay mukhang normal, ngayon ay may kakaibang mga kilos. May mga lalaking tumalon mula sa bubong ng bahay hanggang sa lupa na walang anumang sugat. May mga babaeng kumakain ng hilaw na karne na parang wala lang. At may mga batang tumatawa ng walang tigil habang ang kanilang mga mata ay namumula. Napansin ng aking ama na nakatingin ako sa labas kaya lumapit siya sa akin at hinila ako papalayo sa bintana. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na salaming nakabalot sa tela. Ibinigay niya ito sa akin at sinabi na kung gusto kong makita ang katotohanan, ilagay ko ang salamin sa aking mata at tumingin muli sa labas. Kinuha ko ang salamin, isang bilog na piraso na singliit lang ng barya. Inilapit ko ito sa aking kaliwang mata. Pagkatapos noon ay tumingin muli ako sa bintana at ang nakita ko ay nagpabago ng aking buhay magpakailanman. Ang mga taong nakita ko kanina ay hindi na mukhang tao. Ang ilan ay may mga pakpak na parang sa paniki. Ang iba ay may mahahabang dila na umaabot hanggang sa kanilang dibdib. At ang iba pa ay may mga katawang puno ng balahibo at may mga buntot. Ang kanilang mga muka ay naging kasuklam-suklam. May mga pangil na mahaba at mga matang namumula na parang apoy. Nabitawan ko ang salamin sa sobrang takot at napaupo ako sa sahig. Ang aking katawan ay nanginginig at ang aking isipan ay hindi makapaniwala sa nakita. Lumapit sa akin ang aking ama at binuhat ako paupo sa kama. Sinabi niya sa akin na ang mga kamag-anak ng aking ina sa panig ng kanyang lola ay mga aswang. Mga nilalang na kumakain ng tao at nabubuhay sa dilim. Ang kanilang piyesta ay hindi ordinaryong selebrasyon, kundi isang pagtitipon ng mga aswang mula sa iba't ibang bahagi ng Siquijor upang magdiwang at kumain ng mga biktima na kanilang nahuli. Ang dahilan kung bakit kami inimbitahan ay dahil gusto nilang kami ay sumama sa kanila, na maging bahagi ng kanilang mundo at tanggapin ang kanilang pagkatao. Pero ang aking ama, mula pa noong bata siya, ay tumanggi na maging aswang. Kahit na siya ay may dugong aswang na nananalaytay sa kanyang ugat. Tinanong ko ang aking ama kung paano ito nangyari. Kung bakit siya ay may dugong aswang, ngunit hindi siya naging isa sa kanila. Sinabi niya na ang kanyang ina, ang lola ko, na namatay na bago ako ipanganak, ay isang aswang na nagpakasal sa isang ordinaryong tao. Ito ay ang aking lolo. Dahil dito, ang kanyang mga anak ay may pagpipilian kung gugustuhin nilang maging aswang o hindi. Ang proseso ay hindi automatic, kundi kailangan nilang tanggapin ng alok at kumain ng laman ng tao sa isang ritual. Ang aking ama at ang kanyang mga kapatid ay tumanggi, maliban sa isang kapatid niya na si Tia Consuelo, na sumama sa kanilang ina at naging ganap na aswang. Dahil dito, ang pamilya nila ay nahati at ang aking ama ay lumayo mula sa Siquijor upang magsimula ng bagong buhay sa Dumaguete. Ngunit kahit lumayo siya, ang koneksyon sa kanyang mga kamag-anak ay hindi nawala
kaya patuloy silang nag-aanyaya sa kanya na bumalik. Habang nagkukwento ang aking ama, biglang tumahimik ang labas. Ang musika ay huminto, ang mga tawanan ay nawala. At ang tanging naririnig na lang ay ang hangin na humahagibis. Lumapit ako muli sa bintana gamit ang salamin at tumingin sa labas. Ang nakita ko ay mas nakakatakot pa sa una. Ang mga aswang ay nagsimula ng maghubad ng kanilang mga balat na pantao at nagpakita ng kanilang tunay na anyo. Ang iba ay lumipad papunta sa kagubatan. Ang iba naman ay pumasok sa isang malaking kubos sa likod ng bahay. Sinundan ko sila gamit ang aking paningin at nakita kong may dalang mga tao na nakatali at nakapikit. Ang mga taong ito ay mga biktima na kanilang dinukot mula sa iba't ibang lugar. Ang aking dibdib ay kumabog ng napakalakas at ang aking pawis ay tumulo sa takot. Alam kong ang mga taong yun ay malapit ng mamatay. Pero wala akong magagawa upang iligtas sila. Bumalik ako sa kama at hindi na ako tumingin pa sa labas. Ang aking isipan ay puno ng mga imahe ng mga nakita ko at ang aking katawan ay nanghihina sa takot. Ang aking ama ay umupo sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Sinabi niya na kailangan naming manatiling kalmado at huwag magpapakita ng takot dahil ang mga aswang ay maaaring makaramdam nito. Ang aming tanging pag-asa ay ang maghintay hanggang sa umaga at umalis kaagad sa lugar bago pa sila magising. Ang plano ay simple, ngunit delikado dahil kahit isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan sa amin. Ang aking kapatid na si Ate Elena ay umiiyak na sa takot kaya niyakap siya ng aming ina upang pakalmahin. Ang aming pamilya ay magkakahawak ng kamay habang nananalangin na sana ay makaligtas kami sa gabing ito. Makalipas ang ilang oras, narinig naming bumukas ang pinto sa ibaba at may mga yapak na umaakyat sa hagdan. Ang mga yapak ay mabagal at maingat na parang may naghahanap ng kung ano. Huminto ito sa harap ng aming pinto. Maya-maya pa'y may kumatok ng 3 beses. Walang nagsalita sa amin. Lahat ay nanatiling tahimik. Ang kumatok ay naghintay ng ilang minuto bago muling kumatok ng 3 beses ulit. Pagkatapos ay narinig naming bumukas ang pintuan ng katabing kwarto at may boses ng babae na nagsalita sa wikang hindi namin maintindihan. Ang boses ay parang nag-aanyaya o nagtatanong pero walang sumagot. Makalipas ang ilang minuto, narinig naming bumaba ang mga yapak at bumalik sa ibaba. Ang aming mga dibdib ay bumibilis ang kabog at ang aming mga kamay ay basa sa pawis. Alam naming yon ay isa sa mga aswang na nag-iikot upang tingnan kung sino ang gising pa. Nang lumao ng gabi, ang mga tunog sa labas ay naging mas nakakatakot. May mga sigaw ng mga tao na parang hinihiwa, may mga tawanan na parang mga demonyo, at may mga tunog ng mga hayop na umaatungal. Hindi ko alam kung ang mga ito ay totoo o imahinasyon ko lang dahil sa takot. Pero ang bawat tunog ay nagdudulot ng panginginig sa aking katawan. Ang aking ama ay nanatiling gising buong gabi. Nakabantay sa pinto at hawak ang isang kutsilyo na may kasamang butil ng asin na sinabi niyang proteksyon laban sa mga aswang. Sinabi din niya na kung may pumasok sa aming kwarto,
Isasabog niya ang asin at tatakbo kami palabas ng bahay. Ang planong ito ay tila imposible, ngunit iyon lang ang aming pag-asa. Nang sumikat ang araw, ang lahat ay bumalik sa katahimikan. Ang mga tunog ay nawala at ang tanging naririnig na lang ay ang mga ibon na nagsisimulang umawit. Dahan-dahan kaming bumangon at nag-ayos ng aming mga gamit. Ang aming plano ay umalis kaagad bago pa makita ng mga kamag-anak namin na aalis na kami. Binuksan ng aking ama ang pinto at tumingin sa labas. Walang tao sa pasilyo, kaya nag-sign siya sa amin na lumabas na. Dahan-dahan kaming bumaba ng hagdan at nakita naming ang sala ay puno ng mga taong natutulog sa sahig. Ang kanilang mga anyo ay mukhang normal na muli. Walang pakpak, walang pangil. Parang ordinaryong tao lang na pagod sa selebrasyon. Ngunit alam naming ang mga ito ay mga halimaw na nagbabalat kayo. Lumabas kami ng bahay at naglakad patungo sa daan kung saan dumaan ang jeep kahapon. Ang aming mga paa ay mabilis ngunit tahimik. Ayaw naming gumawa ng ingay na maaaring magdulot upang magising sila. Nang makarating kami sa daan, nakita naming may isang truck na dumadaan kaya nag-wave kami para huminto ito. Ang driver ay isang matandang lalaki na nagtataka kung bakit kami nandoon ng ganitong oras. Pero nang makita niya ang takot sa aming mga mukha, hindi na siya nagtanong pa at pinasakay niya kami kaagad. Sinabi ng aking ama na dalhin kami sa Pantalan dahil may emergency kami sa Dumaguete. Ang matanda ay tumango at nagmaneho ng mabilis. Habang naglalakbay kami, lumingon ako sa likod at nakita kong may mga taong nakatayo sa tapat ng bahay na aming tinuluyan. Kahit malayo na kami, pakiramdam ko ay nakatingin pa rin sila sa amin. Naghihintay ng pagkakataon na bumalik kami. Nang makarating kami sa Pantalan, nakita naming may barkong paalis na patungong Dumaguete. Tumakbo kami at sumakay kaagad bago pa ito umalis. Ang aming mga puso ay kumakabog pa rin ng malakas habang ang barko ay unti-unting lumalayo sa Siquijor. Umupo kami sa likod ng barko at tumingin sa isla na unti-unting lumiliit. Ang aking ama ay humawak sa aking balikat at sinabi na wag na akong babalik doon kailanman. Tumango ako dahil alam kong ang karanasang ito ay sapat na upang hindi ko na gustuhing makitang muli ang lugar na yon. Ang 2 oras na biyahe pabalik sa Dumaguete ay tahimik. Walang nagsalita sa amin dahil lahat ay traumatized dahil sa nangyari. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Ngunit ang isa lang ang sigurado ako. Ang mga aswang ay totoo at sila ay nabubuhay kasama natin sa mundong ito. Pagdating namin sa Dumaguete, direkta kami sa aming bahay at hindi na lumabas ng ilang araw. Ang aking ama ay nagkwento sa aming bunso na si Mario tungkol sa nangyari at binigyan din siya ng salamin na katulad ng sakin. Sinabi niya na ang salaming yon ay galing sa kanyang ina na ibinigay bago ito namatay. Isang proteksyon upang makita ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Mula noon, hindi na kami bumalik sa Siquijor. Kahit ilang beses pa kaming inaanyayahan ng aming mga kamag-anak. Ang aming dahilan ay laging may sakit o may trabaho. Pero ang totoo
ay takot kaming bumalik at baka hindi na kami makaalis pa. Ang mga liham mula sa kanila ay patuloy na dumarating ng ilang taon hanggang sa tuluyan nang huminto. Ang aking ama ay namatay na noong taong 1995 at dala niya sa libingan ang mga lihim tungkol sa aming angkan na hindi niya kailanman naikwento ng buo. Sa ngayon, ako ay 59 na taong gulang na at may sarili ng pamilya. Hindi ko kailanman sinabi sa aking mga anak ang tungkol sa aming karanasan sa City Hall dahil ayaw kong matakot sila. Ngunit ang mga alaala ng gabing iyon ay nananatiling buhay sa aking isipan. Parang kahapon lang nangyari. Minsan sa gabi, naririnig ko pa rin ang mga sigaw at tawanan na narinig ko noon. At nakikita ko pa rin ang mga mukha ng mga aswang na nakita ko sa pamamagitan ng salamin. Ang salaming iyon ay nananatili pa rin sa akin. Nakatago sa isang kahon sa ilalim ng aking kama. Isang paalala na ang mundo ay puno ng mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Salamat po sa pagbabasa nitong aking kwento, Kuya Chris, at sa lahat ng mga nakinig sa inyong channel. Sana ay makatulong ang aking kwento upang maging maingat kayo sa mga lugar na pupuntahan nyo at sa mga taong makakasalamuha ninyo. Dahil hindi lahat ng ngumingiti ay kaibigan at hindi lahat ng kamag-anak ay maaasahan. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng taga-subaybay sa programang ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Billy. Isang batang lalaki na nakatira sa isang maliit na nayon sa kabundukan. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang matinding pangyayaring karanasan ko at ng aking ama. Hindi ko malilimutan ang takot at pangamba na naramdaman namin ng aking ama nang harapin namin ang mga halimaw na nagniningning ang mga mata sa dilim ng gabi. Nangyari ito noong isang hapon nang pumunta kami ng aking ama sa bayan upang dalawin ang aming lolo. Maglalakad lang sana kami ng daan papunta sa highway, ngunit hindi namin inakalang mauuna kaming salubungin ng kamatayan bago pa man kami makarating sa aming paroroonan. Simula pa lamang ay pakiramdam ko na may kakaibang mangyayari sa aming paglalakbay. Tahimik ang daan at tanging mga tunog lamang ng mga insekto ang aming naririnig. Malakas din ang haplos ng hangin sa aming mga mukha na tila ba nagbababala sa isang mapanganib na pangyayari. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad
ay biglang may lumabas na mga nilalang mula sa mga puno't talahiban. Mga halimaw ang mga ito na may mahahabang buhok at matatalas na pangil. Walang alinlangan nilang sinugod ang aking ama na hindi pa man nakapaghanda. Mabilis akong napaatras sa takot, ngunit naalala kong dapat kong protektahan ang aking ama. Kaya't kahit nanginginig, kinuha ko ang aming sandata laban sa mga halimaw, ang makapangyarihang buntot ng pagi. Hindi ko alam kung saan nagmula ang lakas ng loob ko, ngunit nakipaglaban ako sa mga halimaw kasama ang aking ama. Matapang naming hinarap ang aming mga kalaban, bagamat alam namin na delikado ito. Patuloy kaming umiskor ng mga latay sa kanilang katawan gamit ang buntot pagi. Ngunit isa sa mga halimaw ay bigla akong sinugod at nasugatan ako sa aking likuran nang makalmot ako nito. Napakasakit, ngunit hindi ako sumuko. Patuloy kong pinagtanggol ang aking ama hanggang sa makaligtas kami sa mga halimaw. Ito ang naging simula ng aming matinding pagsubok. Hindi ko malilimutan kailanman ang takot at alalahanin ang unang pagtutuos namin sa mga nilalang ng lupa. Pagkaligtas namin sa unang pag-atake ng mga halimaw, ay agad kaming tumakbo papuntang highway upang sumakay ng jeep patungong bayan ng aming lolo. Pero bago pa man kami makarating doon, ay naramdaman ko na ang kirot ng sugat sa aking likuran dahil sa pagkalmot ng isa sa mga halimaw. Napakasakit talaga, ngunit patuloy lang akong tumakbo kasama ang aking ama. Alam kong hindi ako maaaring magpahinga hanggat hindi pa kami nakakalayo sa mapanganib na lugar na yon. Mabuti na lang at nakarating din kami sa highway at agad na nakasakay ng jeep. Sa wakas ay makakalayo na kami sa mga halimaw. Ngunit habang nasa biyahe, bigla na naman akong natakot nang makitang may lumulutang na anyo sa labas ng bintana. Isang halimaw na naman. Kaagad naming ipinagbilin sa driver na wag huminto at ituloy lamang ang pagmamaneho. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang ugong ng mabibigat na hakbang sa ibabaw ng jeep. Alam kong isa na namang halimaw ang humahabol sa amin. Ramdam ko ang matatalas nitong kukong kumakalmot sa bubungan ng sasakyan. Pero patuloy lang na binilisan ng driver ang takbo ng jeep. Maya-maya'y narinig ko ang malakas na pagtama sa lupa. Mukhang nahulog na ang halimaw. Ngunit hindi doon nagtapos ang aming problema. Paglingon ko sa likod, ay nakita ko ang halimaw na muling tumayo at mas galit pa kaysa kanina. Mga nagigilalas nitong ngipin ng bumungad sa amin. Alam kong handa na itong pumatay kapag nakalapit lamang ito sa amin. Nang makita ko ito, ay hindi ko napigilang manginig. Pero naalala ko bigla na hindi ito oras upang magpakita ng takot. Kailangan kong maging matapang para sa aking ama. Kaya't kahit nanginginig ang kamay, muli kong hinawakan ang aming buntot pagi at inihanda ang aking sarili sakaling lumapit muli ang halimaw. Nakahanda ang aking ama sa tabi ko. Alam kong handa rin siyang ipagtanggol ang aming mga buhay. Hindi ko malilimutan kailanman ang takot na naramdaman ko sa paghaharap na iyon sa halimaw. Ngunit mas matimbang pa rin ang nais kong protektahan ang aking ama at ang aming mga buhay. Kaya't nung sandaling muling makalapit ang halimaw, ay walang pag-aalinlangang hinarap namin ito ng aking ama. Ito ang ikalawang pagkakataon na nakipagbuno kami para sa aming kaligtasan. Sa gitna ng aming labanan, ay bigla kong narinig ang malakas na sigaw ng driver. Nang lumingon ako,
ay nakitang pinasok na siya ng halimaw sa pamamagitan ng bintana ng jeep. Walang habas na pinagkakakagat at kinakalmot ng halimaw ang driver. Pati ang mahahabang buhok nito ay gumagalaw at pumulupot sa liig ng driver. Ipinagpatuloy lamang ng halimaw ang kanyang pag-atake. Napakasama ng loob ko sa nakikita. Gusto kong tumakbo at sagipin ng driver, ngunit alam kong delikado para sa akin. Kaya ang nagawa ko lang ay manood ng nanginginig habang patuloy na inaatake ng halimaw ang driver. Ngunit hindi sumuko ang aking ama. Kahit naabala rin siya sa sarili niyang laban, dali-daling lumapit siya upang tulungan ang driver. Walang takot na hinagupit niya ang halimaw gamit ang buntot pagi. Unti-unting humina ang halimaw dahil sa mga latay na nagawa ng buntot pagi. Hanggang sa wakas ay pumitaw ito sa driver. Ngunit huli na ang lahat. Nang makita ko ang driver, natuyo na ang kanyang katawan at wala ng buhay. Kinagat ng halimaw ang kanyang liig at sinipsip ang lahat ng kanyang dugo. Napuno ako ng galit sa nangyari. Gusto kong abutin ng halimaw at parusahan ito sa krimeng ginawa niya. Ngunit alam kong hindi ko magagawa iyon ng mag-isa. Kaya't pinili kong manatili malapit sa aking ama na patuloy na pinoprotektahan ako. Alam kong hindi niya ako pababayaan sa gitna ng mapanganib na sitwasyong ito. Ngunit bigla kaming nagulat ng aking ama nang makita naming dumami ang mga halimaw. Mula sa mga puno't talahiban ay unti-unting lumilitaw ang kanilang mga anyo. Napuno kami ng pangamba dahil alam naming hindi namin kakayaning dalawa lang kami ang lumaban sa maraming halimaw. Kaya muling tumakbo kami palayo sa mga ito. Naghanap ng lugar na maaaring mapagtaguan. Natatakot man, alam kong kailangan kong magpakatapang. Ako lang ang pag-asa ng aking ama sa sitwasyong iyon. Kaya't itinuon ko ang lakas ng loob sa pagsunod at pagsuporta sa kanya. Handa akong harapin ang anumang hamon. Makatakas lang kaming dalawa sa mga halimaw. Ito ang pinakamatinding pagsubok na aming hinarap. Ngunit alam kong magtatagumpay kami sa huli. Sa gitna ng aming pagtakas ay may nakita kaming maliit na kubo. Agad kaming tumungo doon at umaasang may makakatulong sa amin doon. Dali-daling kumatok at humingi ng tulong ang aking ama. Sandali rin ay may lumabas na matandang lalaki mula sa loob ng kubo. Ipinakiusap namin na patuloyin kami sa kubo dahil hinahabol kami ng mga halimaw. Mabait namang pinapasok kami ng matanda. Pagkapasok namin sa loob, ay agad kong napansin ang iba't ibang mga bagay, nakakalat na mga dahon, kandila at anting-anting. Napag-alaman namin na isa palang albularyo ang matanda. Maya-maya pa ay lumabas ang matanda upang harapin ang mga halimaw. Nakita ko siyang nag-orasyon gamit ang isang anting-anting. Sandali rin ay umurong ang mga halimaw, tila natatakot sila sa ginagawa ng matanda. Nang makita ito ng aking ama, ay agad siyang lumapit at nagpasalamat. Pinayuhan kami ng matandang wag nang bumalik sa mapanganib na lugar na yon. Ipinaliwanag niya na delikado doon dahil maraming halimaw na naninirahan doon. Para lubos na makatulong, ibinigay ng matanda ang kanyang mga anting-anting sa amin. Sabi niya, ito raw ay magpoprotekta sa amin laban sa mga halimaw at iba pang mga masasamang nilalang.
Kinabukasan ay inihatid kami ng matanda palabas ng kubo. Malungkot man akong iwanan ng kanyang tahanan, alam kong kailangan na naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay patungo sa lugar ng aking lolo. Ngunit salamat sa tulong ng matanda, nakakasiguro kaming ligtas na ang aming paglalakbay. Mayroon na kaming proteksyon laban sa anumang halimaw na muling susugod sa amin. Habang naglalakad, ay hindi maalis sa isip ko ang mga pangyayaring naranasan namin kamakailan. Subalit masaya ako dahil nalampasan namin iyon ng buong tapang at tibay ng loob. Sa mga susunod pang pagsubok na darating, lalo kong padadakilain ang aking katapangan. Alam kong kakayanin ko ang anuman, makasama ko lang ang aking mahal na ama. Makalipas ang matagal na paglalakad, nakarating na rin kami ng aking ama sa bayan kung saan nakatira ang aking lolo. Masaya kaming sinalubong ng aking lolo at hindi niya akalain na mararanasan pala namin ang ganitong panganib bago pa man kami makarating sa kanya. Sa hapagkainan ay muling naalala ko ang lahat ng pangyayari. Ang biglaang pag-atake ng mga halimaw, ang matinding takot na naramdaman, pati na ang pagtulong sa amin ng matandang albularyo. Ngunit sa kabila ng lahat, napagtanto ko na marami ring magagandang bagay na nangyari. Nalampasan namin ng buong tapang ang mga pagsubok na yon. Nakilala namin ng matandang albularyo na nagbigay proteksyon sa amin. Napatunayan ko sa aking sarili na kaya kong harapin ang anumang hamon sa buhay. Habang hawak ang anting-anting mula sa matanda, naalala ko ang sinabi niyang ito ang magpoprotekta sa akin laban sa mga masasamang nilalang. Ngunit sa totoo lang, hindi lamang ito ang nagbigay ng proteksyon sa akin. Ang pinakamalakas kong tanglaw at gabay ay ang aking mahal na ama. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng pagsubok na iyon. At alam kong habang buhay niya akong poprotektahan at pipigilang may mangyaring masama sa akin. Kaya't sa tuwing naaalala ko ang naging paglalakbay namin, hindi na takot ang nararamdaman ko. Sa halip, nagpapasalamat ako dahil napatunayan ko sa aking sarili na may sapat na lakas at tapang akong harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap. At habang nasa tabi ko ang aking mahal na ama, wala akong dapat ikatakot. Alam kong ang lahat ng bagay ay magiging maayos. Dahil ang pagmamahal niya ang magpoprotekta sa akin sa lahat ng pagsubok sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po, Kuya Chris. Muli, ako po si Billy, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket.
hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.